Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mamanglaw. At dito rin nagsisimula ang kwento ng matamis na pag-ibigyan ng Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinahabol ng kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan. At isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya ay isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong sa inyo.
Patawarin ninyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila wala na yata ang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. O aking Diyos Ama, tila yata hindi mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw mo akong tulungan. Kung gayon, paano na ako? Sino nga aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako at hindi kita naipagtanggol. Paalam na, bayan ko. Paalam na rin sa iyo, Adolfong malupit. Laurang taksil. Paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang girerong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. Oh, Florida. O tadhana kay lupit mo. Kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan. At pagkatapos, ay may nakita siyang isang lalaki. Ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Kaawa-awang tao. Kanang tuway na tapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante, ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit. Problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses ng kanyang narinig. Kailangan ko na magmadali. Kundi, hindi ko na maaabutan ang taong yun. Laura, nasan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. Hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? At bakit ka narito? Pahinga ka na lang. Ako nagligtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil. Pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Siguro nga patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ay siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong kasakit? Hindi nagpansinan ng dalawa, ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan. At doon sila nagpalipas ng gabi. Maraming salamat sa tulong mo, kaibigan.
Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Duco Briseyo, ang aking ama, ay naninirahan. Ang aking ina na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalanan nilang Florante. Nung sanggol pa lamang ako, muntik na akong dagitin ng isang putre. Nang ako'y 9 na taong gulang, lagi akong nasa barol at dala ang aking pana at busog at ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ang aking pana. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama, ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala sa Antenor, at ako ang maging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Oh, bakit tila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasing lumisa ng Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. sa isang buwang pagtigil ng Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kaniyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral, Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Nagkaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Napili ni Antenor na manguna si Florante bilang Polynesian at si Adolfo bilang Eteocles. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang umagaw ng kapurian ko. Dapat ka nang mamatay. Adolfo, itigil mo yung kaibangan! Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas pa ang 1 taon, isang sulat ang dumating kay Florante. Naman ni Florante na pumanaw na ang kanyang ina. At ito ay labis niyang ikinalungkot. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo, palaging mag-iingat ka kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po lahat ng inyong mga bilin. Mag-iingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami. Menandro, tamaan mo si Florante sa Albania. Pagdating sa Albania, O aking ama, O aking bunso, biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nangano po ito na masakop ni Honorarius Malik. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. mahal na hari, ang aking anak, si Florante. Binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono.
Pansamantala, pamunuan mo ang hukbong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antenor na nagmamalas ka ng iyong kahusayan sa Atenas. Walang pagdududa na iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat po sa papuri. Ginawa ko lang po ang nakakapat. Nasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko po pang malaman ang pangalan ng magandang binibining iyon? Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita at mag-uusap lang kami ng iyong ama. Pumasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Magandang umaga sa iyo, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang kinukwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na lang at aalis ka na rin. Pagkatapos ng 3 gabing piging, Magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka nang maghanda para bukas. Maraming salamat po sa paalala. Magandang gabi din po. kinabukasan, Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. Handa na po aking ama. Karangalan ko po maglingkod sa inyo, Hari Linceo. Mabuti kung ganon. Mag-iingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Ipangako mong babalik ka. Pangako, Laura. Paalam sa inyong lahat. Mga kawal, tayo na. pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Usmalik. Mga kawal, babalik tayo sa Albania. Sa pagnalik nila sa Albania, ay may nakasalubong silang mga dibinyagan na may dalang isang babae. Sino kayo? At bakit kayo narito? Binibini, mawalang galang na pero ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante. Si Laura. Laura? Bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-aabala. Kamusta ka na? Sana'y naging mabuti ka. Mabuti naman ako. Pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga morong dumakip sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Shh! Ako nang bahala. Ililigtas ko ang iyong ama sa abot ng aking makakaya. Nailigtas ni Florante si Haring Linceo sa kapahamakan na nangyari. Makalipas ang ilang araw, General Florante, dala ko po ay isang sulat galing kay Haring Linceo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. pagkatapos basahin ni Florante ang liham, pinatawag niya si Menandro.
Menandro, babalik ako sa Albania. Pinapupunta ako ng aking hari. Ikaw muna ang mamahala dito. Mag-iingat ka, Florante. Umuwi si Florante sa Albania na nag-iisa. Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito? Kumusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Walang hiya ka. Anong ginawa mo kay Laura? Huminahon ka. Maayos ang kalagayan niya. Ngunit ikinalulungkot ko. Magpapaalam na ang iyong amang si Duque Briseo. Mga kawal! Alisin niyo ang tao ito sa harapan ko! Papatayin kita. Papatayin kita! At doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganoon nga ang nangyari. Hayaan mo ako naman na magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladin, mula sa siyudad ng Persya, anak ng bantog na Sultan Ali Adab. Kaya ako nandito dahil ako ay pinagtaksilan ng sarili kong ama. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ko dadalhin? Tumama ka na lang. Itigil mo yan! Nang mabalitaan ko na pupugutan ng ulo ang aking minamahal, ako ay nagmakaawa sa hari na wag na itong ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit gerero upang makatakas sa kaharian. Nakarinig ka ba na nag-uusap? Di na nakatiis si Florante at Aladin. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisintan. Wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa? O Laura, aking mahal, may tagal nating hindi nagkita. Mahal ko! Flerida! Aking sinta! O Aladin! Paano ka napadpad dito, Laura? Hayaan mo ikwento ko ang mga nangyari sa akin sa bingit ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas akong pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa dito, pinaslang niya ang aking amang hari at maging ang iyong ama na si Duque Briseo. Ako'y nahabag kay Laura nang makita kong nilalapastangan siya ni Adolfo. Kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinana ko sa dibdib ang walang awang hangal. Sadyang kay lupit ang tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon, ay masaya na tayong lahat at magkakasama. Habang sila ay nag-uusap, ay dumating si Menandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan. Nang makita nilang maayos na ang lahat. Matapos ng sandaling pag-uusap, ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad namang hinaos ang kasal ni Florante at Laura. At maging ni Aladin at Flerida, matapos sila kapwa magpabinyag. Florante, ako muna ay panandaliang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin, sa makabilang buhay na ang aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng kasalanan niya sa akin, ay mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya't matatagalan bago tayo uli magkita. Pinapangako namin na kami ay babalik dito
upang kumustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Haring Eusebio at Duque Briseyo, ay pinalitan sila ni Florante. Sa kaniyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian, na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao.